Good morning, Holy Friday guys. Dito kami sa Pandi, Bulacan. Ito yung mid-ride na ikakabit sa sak. Ano ka ba? Ito talaga yung panlock. Pinalitan namin, maliit kasi yung ano, maliit yung stock na sprocket para sa motor na to. Tapos yung nabili ko sprocket na gagamitin ko sana sa 5 kW mid-drive. Ito na muna ang gagamitin. Ito guys yung kadena. Kunin muna natin. Bantay! Ganyan ang nangyayari. Hindi rin. Bakit? Kaiba din yung kanya. Hindi rin. Hindi magkasya yung sukat. Ito, testing mo dyan kung binili mo. May alam ko na, kaya yung sprocket na nandun sa makina. Yung sprocket na nandun sa makina, yung para dito. Yun na lang pala yung kunin ko. Yun lang kunin mo, kung nandun yung sprocket. Nandun pa sa bahay. Hindi ba naman nabenta yung makina eh. Yung sprocket na para sa makina ito, hindi na natin gagamitin to. Hindi na. Kasi hindi tumatama sa, hindi sukat dito sa ano niya eh. Sa kadena. Ay problema, yun lang. Okay. Ito guys yung para dun sa 5 kW mid-drive. Ito yung 5 kW mid-drive na ikakabit sa scrambler. Yan yung magnet niya. Kaso yun nga, hindi po pwede ito. Pero yung nakasukat naman natin, yung binili kong kadena ni DID. Yung kadena, pasokin dito. Kaya yung sprocket na nakakabit sa makina ng sak. Yung stock na sprocket. Ikaw? Yan, pwedeng gawing yan eh. Sa mga bisikleta, sa mga bike na MTB. Ganito kalit na motor, pero 3,000 watts, ang lakas niyan. Pero mahal din ito yata eh. Mura sa Alibaba. Aluminum pala yung... Sinabi ko kasi doon sa supplier na Chinese, sabi ko kailangan ko ng ganito. Bakal pang mountingan. So nilagyan nila. Minsan kasi walang ganito eh. Sinabi ko may ganyan. Ito yung kamatch nung connector ng controller niya. Yung controller niya ganyan din. Ay, hindi. Bakal. Aluminum. Bakal. Magnet eh. Magnet. Ganda nga yung stain. Kala mo stainless na eh. Ito kaya. Bakal. Bakal. Dumikit. Ano sa loob? May magnet yan sa loob eh. Ito kasundiit kasi pinastock niya eh. Kailangan tuman dito yung sprocket para may doon sa... Oo, hindi natin magagawa wala yung sprocket. Kasi yung pagsentrohan nito yung pagsisentrohan nitong na to eh. Yun yung kapartner nun, yung sprocket ng makina, yung para dyan. Inisip ko nga, nung una pa lang inisip ko na yun ang gamitin eh. Kasi wala naman adjacent to pag na eh. Oo. Nilagay. Wala na, hindi na ma-adjust. Hindi naman yan yung nakababa, na inisip ko yung pag nakababa ito, na pwede siyang, sa bagay, hindi nga pala ma-adjust kasi yung butas niya. Hindi siya pahaba. Yun tama. Hindi siya yung kagaya ng iba na ang butas ay pahaba. Pwede mo adjustin. Yan, fix na yan, ganyan talaga. Fix na ito eh. Tsaka pangit yung pa-adjust, pag lumuwag kasi yun, Oo. laging tanggal yung kadena. Yun nga. Na kasi sa katagalan yun, lumuluwag. Lumuluwag. Kaya kailangan talaga ganito, fix siya. May mountain doon. Ito yung sprocket. Ay, oo nga Bali, anuhin ko na lang ng tornilyo. Napipili yatang mga ganitong sprocket pag sa nasira din no? Meron, yung ganyang kalaking butas. Yung ganitong kalaking butas? Yung sprocket. Pwede naman, kasi ito, galing German ito eh. Ito lagi stock niya. Ayun, maghahanap. Kung hindi makahanap, magtuturno talaga ng ganito. Papaturno to. Oo, kasi yung size nito eh. Papaturno siya ng ganito. Kung hindi, papalit pa tayo ng ganitong rim. Mas maano naman. Papapinturahan tong rim na to eh. Gusto nyo customer itim. Black? Oo. Iyanin na lang natin. Pag tinanggal naman natin tong gulong, tanggalin to lahat eh.
Pinturahan ko muna to. Mm. Sabi ko pipinturahan ko rin yung iniisip ko dapat kung papalitan ko to yung pareho na sila. Iniisip ko kung kasayang kasi to pwede pa tong gamitin Pwede pa naman yan yung isa na lang kabila kulay itim magkaiba nga lang sila. Hindi, kulay itim, ipinturahan mo lang to. Pinturahan na lang. Wala namang problema yan Pero okay lang kahit hindi na pinturahan yung isa lang naman pang kaliwa. Ito sa kaso pang kasi to clutch to Hindi naman to brake kaya yun na lang bibilin ko pagbalik. Tsaka yung sprocket nito mga kailangan dalhin. Uy, umaga na. Hindi natin pala guys kasi yung sprocket kailangan kong kunin dun sa bahay namin. Yung sprocket na kapartner nito. Di bali, bukas ulit. Gagawin muna namin yung magagawa namin ngayon. So, kasi importante yung mounting nito Yung mounting talaga muna nito ang unahin para maiset yung kadena. Dalawang ganyan. Pwede, Yan yung imamount natin. Naka-fix mount na yan. Isa din dito. Para pagpasok doon. Para i-ano na lang dito. Unahin mo nang susukatan lang muna yung butas niyan, bubutasan to. Tapos welding natin dito. Welding dito. Malamang to, tatanggalin ko na to sige. Paputulan to? Pero kung titingnan ko, kung hindi naman baka dito ko na rin pakapit yung sige. Yung nito. Sa lagay ng battery. Bali, ganyan nakababa siguro nito kapag pag ganyan. Pwede Kasi rin yung size nung ko yung kulay blue na yun na battery, yung 55Ah. Mga ganun kasi ito Pag ganun konti. Kunin ko muna Kunin ko hindi kasi pwede sagad dito. Dahil dito Yun nga, tatama. Ang liko niya kasi hanggang dito Kasi nukat ko kapon hanggang dito yung niya Tama dun sa sa may tipos na. Ay mangyayari ganyan, pag ganyan. Ganyan nakababa yan. Ganyan. Yun ang mangyayari. Ito mababalutan dito pero yung motor hindi. Okay lang kahit di na yung motor. Ano naman to IP, may IP protection naman to. Tapos pag ganun yung waterproof. Battery lang talaga dyan sa gilid. Sa una. Mahaba naman yan. Mahaba naman pala. Abot yan. Ganito lang. Sa ilalim mo dyan. Hawakan mo dito. Ito. Ganyan sali. Tapos naka, siya dito. Diba? Abot. Basta dito yung controller. Ito yung motor. Alright. Bend muna ng tubo dito sa ating custom build bender. Anong masasabi mo, Bantay? Ha? Yung mga katulong natin dito si Bantay, tapos yung manok. Gamit ko ng hubog din. Yung shape ng pag-ano ng frame. Papalitan ko sana doon di magkasa para maliit lang sana ang binder Laki kasi ng binder nito. May mas maliit dapat.
Eh, saan yung sasayad? Naglulutong naman kasi dito. Pinday kaunti dito. Alright. Ikasa na ang holder. Kaso, kailangan pa ng sprocket na nakakabit dun sa dating motor nito. Yun kasi yung ano, yun kasi yung kailangan maikabit dito sa hulihan niya para mag-match dun sa ano. May kasi yung may kabit na tong motor pag mamountingan itong motor. Kasi hindi ito may a-adjust kapag naikabit na. Yung sukat ng kadena, yun ang kailangan makuha. Kaso hindi magagawa yan kung hindi makuha yung sprocket. Kanina sinukat na natin yung battery. Parang dalawang ganun pa eh. Ang maganda kasi for future expansion. Pag mag-upgrade na siya ng battery, yan, kasyang kasya. Ito yung frame sa battery box. Para dito. Stig nga na pa kanya ni. Ito-tornilyo natin to, welding na lang. Pwedeng itornilyo din. Andiyan yung 4 na tornilyo niyan eh. Gagawa natin ng holder na may, tas bubutasan natin din. Kailangan din. Ilalim. Bubutasan natin. Tornilyo natin yung ano. Katornilyo na siya dyan. Yung nakalaki. Para dito. Kasi sa makina to naka-ano eh. Sa makina naka-attach to sa ilalim ng makina. Ito na ang battery box. Kakasa na ang sprocket. Para ma-mount na ang motor. Alignment ng sprocket. Sige, 420 yung size ng chain. Oops. Bali guys, yung stock na engine sprocket, yung rear is 4060 and then 16T naman itong nandito sa motor. Ito na yung kakaspat pa lang na mid-drive. Okay na yung ikot. Ayos na ayos ang hagod. Ayan. So, i-full weld na lang yung mounting. Pag okay na yung ano, yung alignment. Okay guys, inumpisa nang i-welding yung mounting ng Kunray mid-drive motor na
kinakabit namin. Ito yung pinakaunang mid-drive motor chain type na ginawa namin. First time na may magpa-build sa amin ng ganito. And until next video guys, itutuloy namin ulit yung susunod.